Good afternoon, brothers and sisters. Welcome sa ating Gospel Reflection. Before that, let us have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, the title of our sharing is Millstone were put around his neck and be thrown into the sea. So, anong ibig sabihin ito? The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 17, verse 1 to 6. Jesus said to his disciples, "Things that cause sin will inevitably occur, but woe to the person through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck, and he be thrown into the sea, than for him to cause one of these little ones to sin. Be on your guard. If your brother sin, rebuke him, and if he repents, forgive him. If he wrongs you 7 times in one day, and returns to you 7 times, saying, 'I am sorry,' you should forgive him." And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and be planted in the sea,' and it would obey you." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Now, balik tayo isa-isa. Ang sabi dito, things that cause sin will inevitably occur. Ano ibig sabihin nun? Mangyayari talaga na ang tao ay magkakasala, no? Dahil merong nanunukso. May mga taong pipiliin ang kasamaan kumpara sa kabutihan. Pipiliin ang Diyos o pipiliin ang kasamaan. Pipiliin ang kanilang sarili o pipiliin ang Diyos. No? Mangyayari ang maraming nagagawang kasalanan dito sa mundo. Ngunit, kung ang dugtong dito, but woe to the person through whom they occur. Kung sino man, no, ang rason, no? Kung sino man ang rason kung bakit ang tao ay nagkasala, o ibig sabihin, sino ang nagtulak, no? Kung sino man sa inyo ang nagtulak sa isang tao na magkasala, mas malaki ang kanyang pananagutan, no? It would be better for him if a millstone were put around his neck. Mas mabuti pa na talian siya sa lieg ng bato. Yung millstone, kagaya dito sa picture, yung ginagamit panggiling, kung ano man yung gigilingin sa unang panahon, no? So malaking bato yan, bilog. Mas mabuti pa itatali sa leeg niya, itapon siya sa dagat, kumpara na kanyang mawawalay ang landas ng itong mga maliliit, no? Maliliit. So the little ones. Explain natin minsan mamaya kung sino yung little ones, no? Kung sino ang nag-cause, no? Siya yung rason na nagkasala, yung taong yun nag-impluwensya, no? Mas malaki ang kanyang pananagutan. So anong ginamit dito ni Jesus na symbol? Millstone. Itatapon sa dagat para malunod.
Ibig sabihin, napakabigat na kasalanan na ito. No? First time niyang ginamit to na description para ihantulad kung ano ang kaparusahan ng taong ito. Kung sa ano pa napaka-brutal na parusa. Bakit napaka-brutal ang parusa na ito? Okay. Ito ang explanation. No? Walang tao, no, nagbigay si Lord ng assurance na walang kahit sino ang makakapilit sa atin na magkasala. Sabi niya, no one can separate us from the love of God. No? Neither demons, angels, future, nor even death, nor principalities, walang makakapilit sa atin na magkasala. Ngunit ang desisyon sa paggawa ng kasalanan o kabutihan ay nakasalalay sa atin, no? Sa atin, dahil meron tayong free will, meron tayong free choice. Tayo ang nagdidesisyon. We are accountable. Kaya hindi natin siya masisisi. Pinilit ako ng demonyo, masyadong matindi ang tukso na hindi ko makayanan, kaya bumigay ako. Walang makakagawa ng rason na yon. Walang makakapalusot ng ganyan. Dahil meron tayong free will. Okay. Pero kahit na kada isa sa atin ay meron tayong pananagutan at responsable tayo sa ating sarili sa paggawa ng desisyon, mag-ingat pa rin tayo. No? Mag-ingat pa rin tayo sa ating mga kilos, mga gawi, mga gawa, mga example na pinapakita natin, dahil ito ay magiging tukso sa iba para gumawa ng kasalanan. Kaya ang sinabi ni Jesus, kung sino man ang naging sanhi na etong maliliit na ito na naniniwala sa akin ay nagkasala, malaki ang pananagutan niya. Sobra-sobra. No? So kung ikaw ang rason na siya ay nanood ng X-rated, ikaw ang rason, ikaw ang nag-impluwensya, ikaw ang nag-udyok, or dahil sa iyong bad example, nakita ka niya, like for example, ang anak mo, nakita ka ng anak mo na ninigarilyo ka, nakita ka ng anak mo na nagchichicks, nakita ka ng anak mo na nagmumura, yan tawag na scandal, the sin of scandal, no? The sin of bad example. So ikaw na lalo na pag ikaw ay may otoridad, may posisyon, lalo na pag ikaw ay magulang, teacher, principal, barangay kapitan o mayor o ano ba, lalo na pag pare o obispo, no? Kasi lalo na itong mga itong passage na ito ay ang karamihan ng mga church fathers, ito yung ginagawang example sa mga taga-simbahan, mga leader sa simbahan. Warning ito sa mga pare, obispo, no? Kasi sila ang pinakataas na example, role model, sila ang pinakataas. Hindi pwedeng gawing role model ang mayor, presidente, kasi hindi sila naglilingkod sa simbahan at hindi sila yung alter Christos, no? Pero kung sila mismo, dahil sa kanilang bad example, sa ugali na masama, at ito'y nagdulot ng pagtulak sa mga tao palabas sa simbahan, malaki ang pananagutan. Lalo na pag ang ginawa nila ay yung mga kasalanan ng kahalayan na naging example na mawalan ng gana ang mga tao sa simbahan. So hindi lang ang mga pare ang winawarningan dito, lahat tayo.
No? So, itong gospel na ito ay nagpapatungkol sa sin of scandal, no? Sin of bad example. So kaya tayo mag-iingat sa mga ginagawa, mga salita natin sa ating pananamit, lalo na sa mga babae, no? Sabihin ng mga babae, hindi ko kasalanan na marumi ang kanilang iniisip. Pero kahit tayo pa ay responsibilidad ang responsable sa ating sariling mga gawain, may impluwensyahan pa rin tayo. So mag-ingat tayo sa ating mga damit, mga pa-sexy. Yung iba, hindi pa nakakaisip ng masama. Nung nakita nila ang mga malalaswang damit, doon pumasok ang demonyo sa kanilang utak. Kaya mag-ingat tayo. By our sin, we will tempt others to sin. No? So sa ating paggawa ng kasalanan, ito ay nakaka-encourage o nakaka-engganyo. O siya nga ay ginagawa nga. Si father nga ginagawa nga. O ganito. O si si teacher nga eh. O si doktor nga naninigarilyo. O si nga. So, lalo na pag ikaw ay magulang. Si tatay nga, nakita ko nagsisinungaling. Magsisinungaling din ako. No? So, kaya ang laki ng ating responsibilidad. Sometimes, no, minsan, nauudyok natin ang ating mga anak o ang mga kasama natin sa trabaho na magalit dahil sa ating mga ugali, masamang ugali. So, sobrang higpit sa pagdisiplina, naproprovoke natin ang ating mga anak o unreasonable ang ating mga patakaran, no? Unreasonable tayo mga boss, mga amo, mga ganon. Or sa ating kilos sa traffic, no? Sa ating pagkawalang konsiderasyon, nauudyok natin ang iba na magalit at sila nagkakasala. At other times, no, we tempt others to sin by our poor example. Nabigyan na natin na example kanina. Okay. Ngunit, sa kabila nun, kung pwede tayong mag-encourage ng ibang tao na magkasala, pwede na nating ma-impluwensya ang mga tao sa ating mabubuting example. Pag nakita tayo nagbibigay sa mahirap, nai-inspire din sila na magbigay sa mahihirap. Kung tayo ay nakitang nagbigay ng example ng pagpapatawad, gagayahin din tayo. So kung ang maling example ay nakakaudyok na gumawa ng masama, yung ating mga good example nakakahawa rin. No? Kaya nga sabi ni Jesus, let your good works shine before men so that they will praise the Lord God. Huh? Jesus explains that the fate of those who act as tempters of others, especially the little ones, will suffer consequences graver than an untimely death. So ano yung parusa sa mga taong gumagawa ng sin of scandal, no? Sin of bad example? Matinding parusa at mabibigyan sila ng kamatayan na wala sa oras, no? Untimely death. Yun ang parusa sa kanila. Mamamatay sila na hindi sila handa. Kasi si Saint John Vianney ang nagsabi, ang isang pare na mabuti makakadala ng libo-libo katao sa langit. So kung anong ginagawa ng pare, no? Napaka-importante. Kaya hindi pwede sabihin ng mga pare at obispo na
parating iordinaryo na nilang sabihin na pagkat kami ay tao lamang. No, napakalaki ng responsibilidad na nasa kanilang kamay dahil sila ay representante ni Kristo. Wala nang ibang role model ng mga tao kundi sila ang pinakamataas, no? So kung ang isang pare ay pabaya, pangit ang ugali, at natutulak ang mga tao palabas ng simbahan dahil sa kanilang kapabayaan, no? At sa kanilang mga maling tinuturo, magsasama sila ng libo-libong tao rin sa impyerno. So kung ang paring mabuti, banal, magdadala siya ng libong-libo katao sa langit. Pag ang tao, ang isang pare ay masama, pabaya, magdadala siya ng libo-libo katao sa impyerno. Now, so dito natin malalaman mga kapatid na may mga kasalanan na mas masahol pa sa iba. Sa moral theology, example, pag ikaw ay nanuntok ng tao, that is mortal sin. Pero pag ang sinuntok mo ay iyong ama o magulang mo, ina mo, sinuntok mo, mas masahol yun. Mas mabigat na kaparusahan. At alam naman natin na matapos ang isang mortal na kasalanan mapatawad, pagbabayaran natin ito ng penitensya o mas pagbabayaran natin ito sa purgatorio pag hindi tayo nakagawa ng penitensya. At mas matagal, mas mabigat ang penitensya ng mas masahol na mga kasalanan. Example, ang committing adultery or premarital sex is a mortal sin. Pero pag ikaw ay nakagawa ng homosexual act, lalaki sa lalaki, babae sa babae, mortal sin din ito pero mas masahol ito because as Saint Alfonso said, this is a unnatural act, animalistic, no? Hindi siya natural. So, ang sin of scandal ay napakabigat mga kapatid dahil mas masahol pa ito na pumatay ka ng katawan ng tao dahil ang katawan ay temporaryo lamang. Pero ang kaluluwa, pag nakadala ka ng tao at naka-impluensya ka ng tao patungo sa impyerno, mas walang katapusan. So, ang description nga ni Father Leo XIII dito, the sin of grave scandal is you are like a murderer of soul. Ang pinapatay mo ang kaluluwa, no? So, ang kaluluwa is everlasting. Kaya, mag-ingat tayo sa sin of scandal dahil dinescribe dito ni Jesus na napakalupit ang kaparusahan nito. So, sino itong mga little ones? Ang little ones, ito yung mga inosente, lalo na mga bata. No? Mga bata na kulang ng na kailangan ng pag-aakay, ng example. Hindi lang to mga bata, ito rin ang mga kahit mga malalaki na meron ng sariling pag-iisip pero weak pa sila sa faith. Mga taong weak in faith, mga taong sensitive dahil sa kanilang experience sa buhay, at mga taong vulnerable during that time. Naalala ko itong example ng babae na lumabas sa simbahang Katoliko kasi sa time na nangangailangan siya ng advice kasi pinipilit siya ng kanyang boyfriend na magpa-abort. Ayaw niya, kaya pumunta siya sa pare para manghingi ng advice. Pero pagpunta niya sa simbahan, yung pare, suplado, walang time sa kanya at pinagalitan pa siya at para siyang nagmamadali at tinaboy siya. Doon, yun ang huli niyang punta sa simbahan. Nagpa-abort siya at hindi na siya bumalik sa simbahan. No? Kaya, ang paring yon na hindi naging representante ni Kristo ng maayos, no? Ay malaki ang pananagutan. Kaya mag-ingat tayo, no?
So, pwede itong bata, pwede itong mga taong na malapit na silang nagdidesperado, no? Na kailangan ng ating pag-unawa, pag-intindi, pagmamahal, pag-aakay. Pwede itong tao na lulong sa bisyo, lulong sa gawa ng kasalanan, na-addict sa pornography o ano. Tapos lalapitan tayo na tinitingala tayo na maghihingi ng advice o mag-aakay, pero tayo ay judgmental, tayo ay suplado, or minsan opposite, imbis tayo ay nagbigay ng maling advice na sinasabi natin okay lang, no? So ang tanong dito, pag naka-encounter tayo ng mga taong ganito, anong ginagawa natin? How do we treat them? Kasi dapat natin malaman na itong mga vulnerable, mga little ones, mga inosente at madaling maimpluwensya, mahal to ni Lord. Ito yung hinahanap niya mga tao, no? Ito yung hinahanap niya na gusto niyang dalhin, compassion. Itong mga lubog sa kasalanan, no? Jesus has a deep compassion for these people. Gusto niya rin tayo dapat ganyan. But sometimes we fail. We are negligent to our duty kasi iniisip natin ang ating sariling kasiyahan, ang ating sariling kaginhawaan, tayo naaabala, ayaw natin, no? Ayaw natin naaabala, ayaw natin ma-istorbo ang ating relaxing time, no? Like for example, nababalita ngayon na maraming taong simbahan na ayaw nila sa deliverance, no? Ayaw nila sa deliverance ministry. Kasi meron silang mga maling akala o impormasyon tungkol sa ministry ng deliverance. Para sa kanila, dapat ang obispo lang ang mag-diagnose, no, ng nasasapian o may mga trabaho lang ito ng nasa simbahan ng mga exorcist. Okay. May mga taong simbahan na hindi sila hiyang sa ganitong ministry. Para sa kanila, hindi na uso ang sinasapian, hindi na uso ang hinaharas ng mga dewende, ng mga maligno, hinaharas ng mga demonyo, no? At pag tuwing may lumalapit, anong ginagawa nila? Pinapasa. Hindi nga hinaharap, no? Hindi hinaharap. Kaagad sasabihin, pumunta ka sa psychiatrist kasi baka may psychiatric problem ka lang o kulang sa gutom. Ganun kaagad. Dinidismiss kaagad. Hindi nga man lang hinaharap, hindi nga man lang binibigyan ng pray over na kahit simpleng prayer. Hindi mo mahagilap ang mga taong simbahan kung itong mga taong grave oppression, nakakarinig ng mga boses, naghihirap di makatulog, grabe ang paghihirap, tinataboy. Kasi sinasabi lang na yung mga tao namang kagaya sa amin na nagbo-volunteer na makatulong, magbigay ng ganitong ministry, binabawalan. Tapos mga taong kawawa, vulnerable, na walang mapuntahan, anong nangyayari? Imbis sa simbahan pumunta, dahil sa pride ng ibang tao, sa taong simbahan, dahil sa kanilang pride, dahil sila lang gusto talaga ang humarap, sila lang ang gustong sumikat, ano nangyari? Pumupunta sa albularyo, pumupunta sa mga Ceruano, at hindi na pumupunta sa simbahan. Dahil kaagad dinidismiss papunta sa mga psychiatrist. Paano sila makakapunta sa psychiatrist? Walang pera, magsasaka,
mga inosente, walang kakilala. So, ang mahal-mahal ng psychiatrist, hindi man lang hinaharap, hindi man lang ine-entertain. No? So, nagtutulakan. Tapos, sasabihin natin na let us love one another. Kaya, kung ang mga taong ito ay lumabas sa simbahan dahil sa ating kapabayaan, malaki, no? Kahindik-hindik na pananagutan ang ating kakaharapin. Hindi na minsan love ang ating pinapairal, legalistic, no? Pride, no? Kahit tayong kung iniisip natin hindi na ngayon uso ang pagiging Pariseo, marami pa rin ang mga Pariseo ngayon, no? So lahat tayo guilty niyan, ang pagiging Pariseo, kaya mag-ingat tayo. So mas malubha, no? Mas masahol kung tayo ang rason, ina-agitate, tinutulak natin silang maging magalit. Instead na bigyan natin sila ng compassion, we judge them, we provoke them to anger. At saka ito, magbibigay tayo ng mga maling false compassion, yung maling advice. Gumagawa siya ng kasalanan, pero imbis na sabihin natin yung totoo sa mapagmahal na paraan, binibigyan natin sila ng assurance na okay ka lang. No? May mga ibang taong simbahan na sinasabi ang paglilive-in okay lang. May mga taong simbahan na nagsasabi na pwedeng mag-communion kahit nagli-live-in. Okay lang ang paggawa ng artificial contraception, masturbation, no? Dahil si God, ang parati nilang sinasabi, ganitong false mercy na sinasabi nila, tandaan nyo, the mercy of God is greater than your sin. Totoo yan. Pero pag mali na application, sasabihin mo sa makasalanan, huwag kang tumigil, no? Pwede ka mag-communion, okay lang, no? God understands, God is greater, the mercy of God is greater than your sin. That is false consolation. And then, magpapatuloy siya sa kanyang kasalanan, hindi mo sinabi ang totoo, dahil gusto mong to be politically correct, no? Malaki ang pananagutan. No? So, the simple truth is, Jesus loves those who are weak, vulnerable, and sinful. Kaya gusto niya rin tayong gumaya sa Kanya na mahalin natin ang mga taong ito na nangangailangan nating tulong, at God will hold us accountable. No? God will hold us accountable kung sila ay lalabas. Last na lang na example, meron akong very close friend at saka relative na hindi na nagsisimba, Katoliko. Tapos, pinipilit ko magsimba tayo. Sige na, magsimba tayo. To make the long story short, napilit ko siyang magsimba. Pagpasok namin simbahan, nakita niya yung pare nag-celebrate ng misa. Siya, kilala ko ang pare yan. No? Kasama namin kainuman yan, at meron niyang mine-maintain na lalaki. Ibig sabihin, bading. At may mine-maintain na lalaki. At yung lalaki niyang mine-maintain, kaibigan ko rin. So, ganito pala dito, simbahan. Kahipokrituhan, sabi niya. No? So, I did my best na bigyan siya ng advice na hindi ganun lahat, wag mong pero hindi siya ma-convince. Ngayon, lumabas na siya sa pagkakatoliko. Ayaw na niya. Hindi naman natin sinasabi na dapat na hindi tayo tumingin sa mga leader. Na hindi natin sinasabi na hindi naman ang rason ng pagsisimba natin ang mga leader. Pero
kailangan pa rin natin mag-ingat. Kasi maraming natutulak, no, palabas sa simbahan dahil sa ating mga bad example, sa pagiging arrogante, no? Sa pagiging arrogante, pangit na ugali, swapang, no? Walang konsiderasyon. Tayong lahat ay mag-ingat. Hindi lang mga nasa simbahan ang guilty, lahat tayo. Ako, ikaw. No? So, let us reflect. Sino ba itong mga tao ngayon na nahaharap natin, nakakasalambuhan natin, nangangailangan nating tulong? Sino yung may mga struggle? No? Are we judgmental? Are we condemning? Dapat sa ating pag-advise, hindi tayo parang nagkokondina. Na hindi natin ipapadarama na tayo ang mabuti, wala na silang pag-asa. Dapat ang pag-advise natin na pareho tayong may struggle, no? At mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa na hindi makabigay ng bad example sa iba. And we have to work hard na magbigay ng oras para sa kanila, no matter how hard it is para sa atin. Dapat willing tayong mag-sacrifice ng ating convenience, madidistorbo ang ating time, no? Dapat willing tayo. Kasi baka hindi natin alam, wala na silang ibang mapupuntahan at tayo na lang. So, seek to serve them with the heart of Christ. So, let us pray. This will be our closing prayer. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. My most compassionate Lord, you love the sinner and deeply desire that they turn to you in their need. Please give me your heart of compassion so that I will be free to love them as you love them. May I never become an instrument of temptation for them to fall further away from you, but instead become an instrument of your unfailing mercy. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless us all, brothers and sisters. See you next time. Bye.